Tinaguri ang Gateway to the North dahil nasa boundary ito ng Metro Manila at ng Bulacan. Ito ang lungsod ng Valenzuela na medyo tahimik at may pagka-probinsya feels pa. Tara, biyaheng Valenzuela tayo kasama si Ma'am Gonzales. Para mas gumanda ang ating biyahe, sasamahan tayo ni Binibining Pilipinas second runner-up, Meiji Cruz. Meiji Aculana Cruz, Valenzuela City, your Binibining Pilipinas 2021 second runner-up. Born and raised Valenzuelana si Meiji. Dito rin daw niya binuo ang kanyang beauty queen dreams. Since high school, sumasali na talaga ako sa mga beauty contest hanggang sa naging barangay. Dito ko na rin nabuo yung pamilya at mga kaibigan ko. Hanggang sa Binibining Valenzuela at ako yung reigning Binibining Valenzuela in year 2011. Kung ang Valenzuela ang naging gateway ni Meiji sa kanyang road to Binibini, tinatawag namang Gateway to the North ang Valenzuela dahil ito ang boundary ng Metro Manila at Bulacan. Pero bago ito tinawag na Valenzuela, una muna itong nakilala sa pangalang Pulo o kung bigkasin ay Pulo. Ito ay galing sa salitang Pulo na island, no? Sapagkat ang bayan daw ng Pulo noon ay sanga-sangang ilog na nagmimistula siyang isang isla. Dito rin nakatira ang isa sa mga unang miyembro ng Katipunan na si Dr. Pio Valenzuela. Si Pio ang isa sa mga manggagamot ng mga sugatang katipunero at lider ng Katipunan. Pinangalan ang Valenzuela kay Dr. Pio Valenzuela, isa sa mga leader ng revolusyon ng KKK at pinalitan ang pangalan ng Pulo at ginawang Valenzuela kasi siya yung kinikilalang pinakadakilang anak ng bayan ng Pulo. Well, dati naalala ko nung bata ako, yung bahay namin, ilan lang yung kapitbahay namin. Napakalaki ng palayan, may perya, tatakbo ako dun sa damuhan. Sa ngayon naman, na-develop na tayo. Ang kinaganda naman nun, marami tayong mapupuntahan. Mafe-feel natin yung bakasyon within the metro. So, nandito yon sa Valenzuela City. Kahit highly urbanized city na nga raw ang Valenzuela, in touch naman daw ito sa kanyang probinsya roots. Nariyan pa yung mga bakas ng ating agricultural past. Halimbawa dyan yung sayaw pasasalamat, no, alay kay San Roque, kung saan tuwing Mayo ay nagkakaroon ng street dancing. Dahil ito ay sinasagawa a week before nung sa Ubando, bago ka daw sumayaw at humingi ng anak sa Ubando, makisayaw ka muna at humingi ng mapapangasawa sa San Roque. At dahil dating agricultural town ang Valenzuela, puto ang pangunahing merienda ng mga Valenzuelano na ang tawag ay putong pulo. Pero para sa mga sawana sa gulo ng Pilipinas, bakit hindi ka muna mag-relax sa breathtaking view ng Santorini sa Greece? Ay mali! Sa Barangay Mabolo lang pala ito sa Valenzuela. Dito sa Iya Sky Garden and Resort, matatagpuan ang Santorini-inspired resort na ito. Dumating yung pandemic, yung mga anak namin hindi na nakakalabas. So yung nag-start na rin namin na ginawa na at least magkaroon ng attraction dito sa amin para yung mga anak namin parang kahit hindi na lumabas, parang napapasyal na rin sila. Pwedeng mag-staycation at mag-swimming sa kanilang pool. O kaya naman kumain poolside ng kanilang signature seafood platter dish na ipapakita nila ngayon sa atin kung papaano gawin. Luto na ang ating famous seafood platter in Cajun sauce. Actually, super excited na talaga ako dito. Kanina pa siya nag-hello. Kunin natin tong clams na napakalaki. Ang sarap ng sauce. Winner siya. Siyempre kakainin natin to. Walang ibang paraan kundi gamit ang ating mga kamay. Ang sarap talaga. Ahem, Meiji, kailangan matikman ko din yan. Ang dami pala dito. Titikman natin isa-isa para matikman natin yung seafood at yung iba pang delicacies galing sa Valenzuela. Ang dami niyang laman sa loob. Ang sarap. Kaya ako natutuwa talaga sa seafood ng Pilipinas. Napaka-tasty niya. Pagkatapos tsumibog, i-flex na ang inyong Greek-inspired OOTD sa napaka-Instagrammable place na ito
na kahit saang angle, you look like a queen. Dahil napapaligiran ng tubig ang Valenzuela, isa sa ipinagmamalaki nila rito ang Tagalog Fishing Village. Napakasariwa ng hangin dito. Pati na yung mga namamansing na nanggagaling sa ibang lugar, talagang umuwi naman na may dalang huli sila. Pero mula sa mga fish ponds, nag-evolve ang negosyo dito at ang ilang palaisdaan, ginawang kainan. Kaya ngayon, sasamahan tayo ni Meiji sa isang food adventure. Isa na dito ang kamayan sa palapat. Ang palapat ay isang uri ng mangrove o bakawan. Karaniwan itong tumutubo sa mga matubig na lugar, gaya na lang dito sa Tagalog sa Valenzuela. Namumunga rin ito ng prutas na mukhang turumpo at pwede rin daw itong gamiting pampaasim. Kinakain nung araw na parang bayabas, then ginagawang trumpo, pinaglalaroan. So nag-search kami kung pwede naming isama yung menu, sa menu, yung palapat. So nakita namin na pwede pala siyang gawing pang-asim. Ipapakita nila sa atin ang kanilang specialty na pinangat na tilapia sa palapat. Ngayon po, kumukulo na yung ating pan. Kasunod na po natin yung palapat puree. Ang bango. Ang sarap. Maasim-asim. Nanuot yung lasa niya sa isda. At ang sarap nung combination ng mga gulay. Favorite dish ko na to. Mukhang masarap yan ha. Ako din syempre titikim. Maasim nga. Namang mahilig sa yung talagang maasim na sinigang, magugustuhan na to. Habang nilalantakan ko itong pinangat na isda sa palapat, ladies and gentlemen, welcome to our first ever Brigada Question and Answer portion. Take it away, Meiji. I think that beauty with a purpose is the most used phrase in pageantries. My question is, do you believe that the said statement can be considered as discriminatory for those who don't feel the same? Since purpose is purpose. In pageantry, we celebrate individuality and also diversity. So no matter what your purpose is in life, if you can share it with others, you can inspire others, and you can raise awareness, that's already your purpose. Very well said, Miss Valenzuela. And on that note, puntahan na natin ang isa pa sa dinarayong kainan dito sa Valenzuela, ang Tataselo Kainan sa Palaisdaan. Bukod daw sa masarap na pagkain, panalo rin daw ang kanilang view na talaga namang probinsya feels. Nakatayo ang resto sa ibabaw ng 2 ektaryang palaisdaan na pagmamay-ari ng sino pa ba, kundi ang mangingisda na si Tataselo. Yung ambience, parang probinsya type. So, Tagalog Fishing Village, hayaan nating ma-maintain yung mga palaisdaan. Kumbaga, yun kasi yung mga pupuntahan ng tao. Kumbaga, kakaiba siya. At dahil nasa palaisdaan tayo, syempre, seafood ang kanilang best seller. Ito ang kanilang chili buttered shrimp. Sobrang sarap ng sauce. Mararamdaman mo yung sipa ng anghang, creaminess ng butter, yung tamis, yung alat. Ito na yung pinagdidiskitahan ko. Habang busy ako sa pagbabalat at pagkain ng hipon, time for round 2 of our Brigada Question and Answer portion. How are you going to maximize your platform as Binibining Pilipinas 2021 second runner-up if your actions are limited due to the restrictions brought by this pandemic? And what do you think is the best advocacy you can have while following the safety protocols? This time of pandemic, we have this shared vulnerability, and one of my advocacies is really about mental health. So I'm really advocating about it, about seeking help, about texting your friends, simple gestures that can help you ease with mental health problems during this pandemic. You're not alone in this battle. We are all in this together, and together we can heal. Hindi mo na nga talaga kailangan pang lumayo para makapag-relax at mag-enjoy. Dahil sa Valenzuela, hindi lang mga magagandang tao ang iyong makikita. Puno rin sila ng magagandang pasyalan at masasarap na kainan. Ako po si Mav Gonzalez, kasama sa iisang Brigada. Maasim nga.